Good afternoon to everyone. First of all, I would like to sincerely extend my greetings and gratitude to our respected guests, to our hardworking and dedicated district head, Dr. Brenda E. Villadoret, to the dynamic and energetic principal of this school, Mr. Leonardo G. Ladino, to our honorable guest principal, Mr. Bernard Albato, to our respective parental captain, Mr. Ferdinand Esparto, to our diligent and compassionate teachers, to the parents and guardians who have been partners of our school in nurturing our youth, and most of all, our graduate this year. A heartfelt congratulations to all of you. I am grateful for this opportunity to be invited as your guest speaker for today. It is an honor to be part of this graduation ceremony with the theme, Generation of Unity, Partners for the New Philippines, o Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas. Ngayong araw ay hindi lamang selebrasyon ng tagumpay, kundi isa rin paalala ng ang ating kolektibong layunin bilang isang henerasyong nagsusulong ng pagkakaisa, disiplina, at pag-asa tungo sa isang mas magandang kinabukasan. Congratulations, my dear graduates, pati na rin sa inyong mga magulang na hindi bumitaw sa pagsuporta sa inyo mula simula hanggang dulo. Tunay na napakalaking tagumpay ang inyong pagtatapos sa elementarya. Kaya naman, palakpakan po natin ang bawat isa. Ngayong araw, gusto kong ibahagi ang aking kwento, isang kwento ng pagsubok, pag-asa, at tagumpay. Sana ay maging inspirasyon ito sa inyong patuloy na pagsisikap sa buhay. Noong ako ay nasa elementarya, hindi namin madali ang buhay. May mga araw na tulungan saya, kasama ang mga kaibigan sa laro at kwentuhan. Pero may mga pagkakataon din mahirap, lalo na kapag may mahirap na aralin. Hindi natapos na assignment o quiz na hindi mo alam ang sagot. Naranasan ko rin ang hindi pagkakaintindihan sa ilang klase. Minsan, may mga tao hindi natin kasubo. Pero natutunan ko, hindi natin kailangan maging kaibigan ng lahat. Ang mahalaga ay matutong makisama at tumispeto sa isa't isa dahil sa huli, pare-pareho tayo ang nag-aaral at nangangarap. Sa pagpasok nyo sa high school, mas may mahihirap ng subjects, mas matitinding pagsubok, at mas maraming bagong karanasan ang darating. Ngunit tandaan nyo, ang elementarya ang nagsilbing pundasyon nyo, lahat ng natutunan nyo dito, pakikisama, pagtanggap sa pagkakamali, at pagsisikap sa pag-aaral ay magiging kabel nyo sa susunod na yugto ng inyong buhay. Nais ko rin ibahagi sa inyo ang ating sariling kwento. Isang kwento ng pagsubok, pagpigil, at muling pagbangon. Noong college, dumating ako sa matinding hamon dahil sa iba't ibang dahilan. Mga personal na problema, pakikipagbarkada, at kawalan ng motibasyon. Napilitan akong huminto sa pag-aaral in the year 2006, third year college. Habang nakikita kong patuloy na umakakit ang aking mga kaibigan, ako naman ay kailangan magtrabaho para sa sarili kong kagustuhan lamang.
yan. Naisip kong kailangan kong bumalik sa pag-aaral upang makamit ang mas magandang kinabukasan sa tulong ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Nagpatuloy ako at nagtagumpay. Matapos akong tapos sa kolehiyo, inakala kong madali ang lahat. Subalit hindi pala ako madali ang trabaho. Maraming beses akong pinanggihan dahil sa aking edad. Kakulangan sa karanasan, dumating ang punto na halos mawala na akong pag-asa. Mayroon kasi hindi tayo na kaya ko mag-abroad. Pwede man ang nahangat trabaho. Yaw lang sa tuwarta kaluang master. Ang amang marriage proposal, ang asawa, may pag-i-escape ko na kayo si Dino at pwede man ang nakasunod trabaho. Noon beses niya naisip na nakapagpamalihan nila. Bago ko mas ma-open ito kayo, range limit. Bago na dito ako swerte. Ngunit hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Hanggang isang araw, habang nag-i-scroll ako sa aking cellphone, nakita ko sa Facebook ang job posting para sa DSWD bilang Project Development Officer 2 o Municipality. Sinubukan ko ang pag-apply at matapos ang maraming pagsubok, natanggap ako. At ngayon, bilang isang Project Development Officer 2 sa DSWD, naglilingkod ako sa mga komunidad bilang bahagi ng ating kahit ng bagong Pilipinas. At kaya ako ngayon pinabahagi sa inyo dahil nais kong ipakita ang tagumpay ay hindi sinusukat sa kung gaano makabilis umabot sa finish line. Kung gaano kakatatag sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Kaya minamahal kong graduates, ang inyong pagtatapos sa elementarya ay simula pa lang mas mahaba at mas matinding paglalakbay. Maraming pagsubok ang darating, pero huwag kayong matakot matuto, sumubok at magkamali. Tandaan niyo ang tatlong bagay na ito. Una, magsikap at huwag sumuko. Ang tagumpay ay hindi agad-agad dumarating, pero kung patuloy kayo magsisikap, makakamit mo ito. Pangalawa, pahalagaan ang mga taong sumusuporta sa inyo. Mula sa inyong mga magulang, guro, at kaibigan, sila ang inyong magiging sandigan sa mga hamon ng inyong buhay. Pangatlo, magtiwala sa inyong sarili. Ano man ang marating nyo, lagi nyo tandaan na kaya nyo abutin ang inyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng inyong elementarya, dalhin nyo ang inyong mga natutunan at gamitin ito bilang saltata sa mas mataas ang hamon ng buhay. Magpatuloy kayo sa pag-aaral, magpakita ng sipag at tiyaga, at higit sa lahat, manatiling nagkakaisa bilang isang henerasyon ng pagbabago